Go. Hello, hello, hello. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay live again dito po sa ating programa, Bible Expose the Truth. So tayo po ay naghahayag ng mga katotohanan na ayon po sa Biblia ay nasusulat. Kaya antabay po at tayo po ay muli ay maghihimay ng mga topic na ating pong pag-uusapan ngayon. At ito nga ay patungkol po again sa body, soul, and the glorified or glorious body. Yan, tatlo po yan. Part 5 na po tayo sa ating pong usapin o pag-uusap po na ito. Okay, so meron po ako dito na dalawa pong video again. Siyempre yung ating suki, no? Si CJ. Sapagkat siya ay masipag sa kanyang paghahayag patungkol po doon sa after death
Okay. Siya po ay isang tagahanga ni Plato, no, na isang Greek philosopher about o around, nabuhay siya around 400 to 300 BC bago po matapos tapos na ang Tanakh. Saka siya po sa kanya inaral o lumabas sa kanya yung idea na ito at kinuha po ito, no, muling umusbong, no, at ginamit po ni Philo, no, isa po siyang Jews philosopher at pero sa kanyang pinagsama yung sinasabi na po na aral ng Hudyo o Tanakh at yung idea ni Plato pinagsama, pero hindi ito naging ganun na kasigla, na hindi siya kinilala. Ngayon dumating po ang panahon ni Kristo, wala pa rin pong aral na patungkol po sa immortal soul or yung hinihiwala yung kaluluwa. Wala pa rin aral na ganyan. So lumabas ng ulit yan around 200 AD, yung mga tinatawag na church father, no? At ito nga ay inadapt po ulit nila, binuhay nila yung aral po ni Plato around po about po doon sa immortal soul o yung paghihiwalay ng kaluluwa. So ibig sabihin, iba yung katawan, iba yung kaluluwa. Magkakaiba po sila, no, na sinasabi po na nitong aral na ito o idea ni Plato, magkakaiba, kaya magkaiba sila, humihiwalay ngayon yung kaluluwa. Dahil magkaiba daw sila. Pero atin pong inaral po ito na tinatawag sa 2:7 ng Genesis, na tinatawag po yung tao na kaluluwang buhay. After po siya na mahingahan ng Diyos sa butas ng ilong, ay naging kaluluwang buhay. So, yung sarili mo, yung tao, yung sarili mismo, ito po'y kaluluwang buhay. Merong damdamin o emosyon, yung po yung tinutukoy din po, yung buhay na tinutukoy din po sa mga konteksto, no, o konsepto ng mga talata na inilalarawan po ito na damdamin o emosyon or buhay, yung pong kaluluwa at yung sarili mo. Ganun po ang pag-aaral ng Biblia, at ito ay sinabi naman ni Pablo sa Roma 3:3. Sabi niya na sa mga Hudyo ipinagkatiwala, yun yung kanilang kahigitan, no, yung aral ng Diyos. So hindi naman po tayo Hudyo. Si Plato, isang Greek philosopher, hindi po sa kanya mula ang aral. Pero ang nangyari, kinuha po ito ng mga Kristiyano. At ngayon ay naging laganap na, at yung mga Baptist, yung mga tao dito, yung mga ibang mga samahan, Pentecost, INC ni Manalo, ni MCGI ni Soriano, okay, kinuha po nila yan, no? Yung mga bago ngayon, no, na mga nagsulputan, nagsidating, at inaral nila ito, kinuha nila ito, ay doon po sa Katoliko. Opo, yung aral pong ito. Ngayon, meron tayong video again dito kay Mr. Soriano. Tingnan po muna natin yung kanyang aral dito, no? Okay? Paanda rin po natin, no? Tingnan po natin kung marinig po ninyo. Pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik So, yan. yan po, Hindi pwedeng video. gumalagala yan. Pahinga po Basahin ninyo. natin ang Job 7:9, kapatid na Dani. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Yung bumababa ang wika sa libingan, hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man ang kanyang dako. Ang tao pag namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay, hindi totoo yun, kapatid. Yung laman, nakalibing. Yung kaluluwa hawak ng Diyos. Paano babalik yun? Hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar, sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos
at dahil sa patutuong sumakanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana sa altar ng Diyos sa langit, andun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin, kapatid na Daniel. So meron po tayong pinutol natin to, no, at bigyan po muna natin daan. Okay, nagbasa po sila dito po sa Job 7:9 na pag ang tao daw namatay ay hindi niya na malalaman yung kanyang dako. Wala na siyang kaalaman. So ngayon, bumanggit siya ng kaluluwa na para bagang yung kaluluwa ay nandun po sa pupuntahan ng tao sa Sheol. Opo, gano'n, no? Kaya lang medyo pimihit siya at sinabi niya na itong Sheol, itong tao pag namatay doon sa Sheol, sa libingan, at yung kaluluwa naman hindi maaring umalis yan sapagkat yan ay hawak daw ng Diyos. Hawak ng Diyos. Okay. So tingnan po natin ano ba ibig sabihin ng hawak ng Diyos sa kanya. Ibig ba sabihin lahat ng kaluluwa ay nasa kamay niya o hawak ng Diyos? O ang ibig sabihin ng Biblia ay lahat ng tao ay Diyos ang may kontrol. Nasa kanya yung lahat ng kaluluwa ng mga tao. Siya yung hahatol, siya yung may kontrol sa lahat ng kaluluwa. O yung kanyang sinasabi na para bagang literal na hawak ng Diyos yung mga kaluluwa ng tao nasa kamay niya. Paano daw babalik yun? Para bagang ginawang literal na nasa kamay ng Diyos yung kaluluwa. Opo, ganun po yung kanyang aral, no? At yung katawan ay doon daw sa lupa o sa Sheol. Maliwanag kasi talaga naman ang aral ng Biblia sa Lumang Tipan, pag namatay ang tao, ang puntahan niya Sheol, libingan, or tinatawag po ito na dako ng mga patay. Lahat ng mga patay naroon po, no, sa lihim ng kamatayan na tinatawag po. So tuloy po natin, no, kanyang aral dito. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At at dahil sa patutuong sumakanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana sa altar ng Diyos sa langit, andun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at..." So putol po tayo, no? Sandali lang po, Sandali lang. Okay, dito po ba tayo natapos kanina? Nakalibing. Tuloy natin. Yung kaluluwa hawak ng Diyos. Paano babalik yun? Hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar, sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana sa altar ng Diyos sa langit, andun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Pinagpapahinga ng Diyos sila eh. Kaya yung mga kaluluwa na hindi pwedeng galagala dahil pinagpapahinga ng Diyos, pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yun. Walang posibilidad na ang kaluluwa gumagala. Pero ba't nakikita mo mayroong sinasaniban? Hindi kaluluwa sumasanib doon. Espiritu ang sumasanib doon. Dalawang klase ang espiritu.
Espiritu ng demonyo at espiritu. Okay, so meron po siyang binasa na talata doon po sa Apokalipsis sa 9. Okay. Ang sinasabi po doon sa 9 ng Apokalipsis, nakita daw ni Juan, ito po, vision po ito ito po yung tinatawag na mga symbolic language or word. No? Vision po ito ni Juan, hindi po ito literal. Tandaan po natin, no? Ginawa po ni Soriano, ginawa niyang literal po ito. Okay, ginawa niyang literal, hindi po literal ito. Okay? Ngayon, ginawa pati yung hawak sa kamay ng mga kaluluwa, nagpapahinga, ginawa niya ring literal na hawak sa kamay. So, meron binabanggit dito, yung mga pinugutan ng ulo o yung mga pinatay na nano daw sa ilalim ng dambana. Unang-una, kung nasa ilalim siya ng dambana, papaano ngayong nasa kanyang kamay? Di ba? Kung literal, kung gagawin mong literal, sapagkat ginawa niyang literal. So, tingnan po natin yung konteksto na sinasabi doon na yung mga kaluluwa ang wika ng mga patay. Para bagang ang dating, di meron ng kaluluwa doon, nandun yung kaluluwa. Parang ang ginawa nito ng mga mangangaral na ganito o nito, na para bagang ang dating, iba ang katawan, iba yung kaluluwa. So, binasa nila yung kaisipan ng yung symbolic language or word na yung binanggit ni Juan. So, binigyan nila ng palagay na ang sinabi ni Juan, ito po'y kaluluwa na bukod ito sa katawan. Ganon, binasa nila. Ganon nila binasa yung sinabi ni Juan na hindi po nila nalalaman na ang sulat sa Apokalipsis ay pawang mga symbolic lang po. Vision po yon, no? Mga pang-spiritual na pangyayari. No? Kaya nga nakita niya . So, pinagpalagay ng mga ito ni Soriano na itong nakita niya ay para bagang iba ang katawan, iba yung kaluluwa na nasa langit. So, balik tayo. No? Yung ba yung unawa, yung ba yung aral ng mga Hudyo? O aral lang po ito ni Plato na tinatawag po niya yung kanyang idea na immortal soul o yung himihiwalay. So, sa lumang tipan, gaya po ng ating sinabi, kasama si Juan, ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol, wala pong aral na humihiwalay ang kaluluwa. Or kaya naman, aral na merong immortal soul. Okay? Wala pong ganon. Walang ganong aral. So, binasa nila yung vision, yung ni Juan, yung mga salita ro, binasa nila na para bagang literal. Okay? Para bagang literal. Ganun yung pagkakabasa nila na pumasok sa kanilang mga kokote na, may kaluluwa doon. Ibig sabihin, humihiwala yung kaluluwa. Ganun po nila binasa. No, yung sulat po ni Juan doon. Okay? Ngayon, kung titignan po natin at gagawin po nating literal po ito, ay lalabas po, hindi pa sila wala silang balabal. Na? Bibigyan pala ng balabal. Okay? So, bukod po doon, na lumalabas na ito pong mga kaluluwang ito, per se, quote and quote, na sinasabi na humihiwalay, lalabas po, nasa langit na daw. Okay? Nasa langit na. So, ginagamit din nila, lalo na po itong si CJ, no, David, ginagamit nila ngayon yung Lucas 16, na 22 o 20 patuloy, na about po doon sa talinhaga ni Kristo kay Lazaro at sa mayaman. So, pag tinignan po natin, yung ganitong, kasi ginamit nila sa Lucas, no? So, pag ganun lang nangyari, ginawa nilang literal, ang lalabas nito, yung dambana ng Diyos, andun yung mga kaluluwa, andun si Lazaro, andun yung mga pinatay, therefore, kaya po nilang abutin yung mayaman na nagdudusa. First, take note, no? Ang sinabi po sa Lucas ay nandun lang po yung mayaman. Okay? Walang ibang kasama ron kung gagawin natin literal. Wala. Siya lang mag-isa na nandun. Wala po. Kaya lang, dudugtungan nila ng saltayan. Marami nang nandun. Marami nang naghihirap doon. Walang patunay. Kasi kung patutunayan nila sa Lucas, gagawin ng literal, literal din gawin niya. Isa lang po ang tao doon. Yung mayaman lang. Di po ba? So ngayon, tinignan po natin ng Apokalipsis na binasa nila yung isip ni Juan at inilagay nila sa kanilang mga bibig. Yung sinabi ni Juan na para bagang literal ay lalabas na mga kapatid
na papaano yung mga kaluluwa ron? Yung mga pinatay lang ba? Kasi gagawin mo literal eh. Yung mga pinatay lang ba dahil kay Kristo? Papaano ngayon yung ibang mga kakaluluwa buhat pa nung lumang tipan? Ang binanggit lang doon ay yung mga kaluluwa ng mga pinatay. Di po ba? So, bukod sa ganitong paraan, dahil ginawa lang literal na mga kaluluwa yon, lalabas po yung mga pinatay lang nandun. At yung iba, wala. Kasi ginawa nilang literal yung symbolic symbolic word or language or yung vision, yung spiritual na kaganapan, okay, hindi po siya literal, spiritual po yan. So, ginamit nilang literal po ito, lalabas ay yung mga pinatay lang po kay Kristo ang mga nandun. At lalabas, kung ito'y Hades, nandun yung mga patay, andun yung paraiso or tinatawag nilang paraiso, yung kay bosom of Abraham, ay lalabas yung pong tawag dito, dambana na nandun sa langit na sinasabi nila ay nandun din po yung impyerno, yung ginawa nilang impyerno yung Hades. Hindi po impyerno ang Hades. So, ginawa lang po yan nila na impyerno, ginawa nila sa salin na hell. Ginawa nilang hell yung Hades eh, pero hindi po hell yung Hades. Wala pong apoy sa Hades. Kasi ang Hades ay ito po ay tinutukoy po na libingan or dako ng mga patay. Lilim ng kamatayan. Walang buhay, walang katha, walang isip. Yun po ang tinutukoy sa lumang tipan sa Old Testament ng mga propeta at mga mangangaral na dakong kinilalagyan ng mga patay. So walang apoy doon. Naging apoy lang yan kasi ginawa nilang hell at yung pagkakasalin sa hell around 1000 BC AD, ginawa na po nilang hell yan, yung tatlo yung Hades, Sheol, at yung Gehenna, kaysa kayong Tartarus. Ginawa po nilang isang salin, ginawa na lang nilang hell yan. Okay? So, mali yung kanyang unawa dito na para bagang nasa kamay ng Diyos, din nasa dambana, ginawa niyang literal, or may meaning po siya na hawak ng Diyos, nang hawak ng Diyos yung mga nasa kapangyarihan niya, pero wala pong katotohanan yon. Okay? Walang katotohanan. Yung nakita ni Juan ay isang simbolikong larawan na hindi po siya literal, simboliko, na meron pong mga kahulugan yung bawat pangyayari po ron o yung mga tinatawag po doon. Okay? At yung kung sasabihin po natin kaluluwa yon, at yung kaluluwa ay nasa Hades, magkakaroon po ng malaking katanungan dito. Paano ang kaluluwa ay nasa libingan o nasa Sheol, therefore nandun na sa langit? Di po ba? Magkakaroon ng ganung katanungan. Okay? So, ang tawag po kasi dyan, mga kapatid, ay proleptic imagery. Ibig sabihin, hindi po siya literal, okay? Merong katunayan na magaganap pa lamang in the future. Okay? Yan po ang tinatawag po dyan na mangyayari pa lang po ito, yung mga bagay na ito sa kapanahunan, pero hindi pa ngayon. Ibig sabihin, yung katiyakan. Pero yung literal na pangyayaring ito ay hindi po mga kaluluwa. Hindi po. Binigay lang po ito ni Juan para maunawaan ng mga magbabasa, pinababaw niya na maunawaan ng mga nagbabasa na totoong merong paghuhukom. Okay? Totoong merong langit. At doon merong mga bubuhayin. Meron pong bubuhayin, Ganun po pinatotohanan po 'yon. Pero yung aral po na meron ng kaluluwa, wala pa po. Wala pa, At isa pa, kung yun po ay langit, lalabas po, hindi po perpekto ang langit. Kasi ang langit, ay walang kamatayan, wala na po ditong masamang pag-iisip. Kasi itong mga pinatay, parang may bangungot pa. Meron po silang parang tinatawag na phobia. Pero meron pa silang hinanagpis. Hinagpis yung loob nila. Meron pang kalungkutan. Hanggang kailan, Panginoon?
pag hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo, yan, meron pang pinagpaghihinagpis, di po ba? So kung gagawin natin literal tong ito'y langit o nando sa tahanan ng Diyos, nakikita nila ang Diyos, gagawin natin literal, lalabas, hindi perpekto ang langit. Okay, hindi perpekto dahil meron pang mga hinagpis, meron pang mga paghiyaw, meron pang mga karaingan. Okay, hindi pa po, at hindi pa po sila binubuhay na maguli. Hindi pa. Hindi pa po. Okay, ano yung tawag doon? Ang tawag po doon ay cry of justice. Yung kanilang mga dugo ay naghihinagpis, humisigaw ng katarungan sa Diyos. So, ibig sabihin, ito po ay symbolic language or preview na tinatawag na ito po ay pumapatungkol doon sa kanilang dugo na simisigaw ng katarungan. Hindi po per se, literal, na naroon sila at dumadalangin na mahinagpis, nandun sila sa langit, yung mga kaluluwa, hindi po per se gano'n. Kundi, inilarawan po yung kaluluwa na tinatawag po sa lumang tipan na sarili o ikaw mismo. Siya mismo. Kasi, ang tao po, mga kapatid, ang tao, hindi po ito merong tatlong paghihiwalay o magkakaiba na tinatawag po natin na kalagayan. Hindi po ganon. Ang sabi naman ng iba, tulad ni CJ, yung tao raw narito kay isang katawan, naroon daw yung tinatahanan daw siya ng kaluluwa, yung kaluluwa na humihiwalay. Kumbaga bukod siya sa katawan. Hindi ganon ang aral ng mga Hudyo, walang ganon. Kundi ipinagpapalagay at inaaral ng mga Hudyo na ikaw mismo ay isang kaluluwang buhay na merong damdamin o emosyon, merong kaisipan, yun po ikaw mismo. Yun yung kaluluwang buhay. Kasi meron ka pang isip, meron ka pang damdamin, kaya tinawag kang kaluluwang buhay. Okay? Yun po ang ibig pong sabihin nun. Hindi yung kaluluwa na nasa loob at umaalis, no? Yun na po yung humihiwalay. Walang ganun. Kundi ikaw yung kabuuan nito. Ikaw yung mismong kabuuan nito. Yung kaluluwa at yung katawan, ito'y kabuuan ng iyong sarili. Okay, so yung tinutukoy ni Juan doon, mga kapatid, ay tulad ng pagtukoy ng mga Hudyo na yung mga tao po yun, na tinatawag po mga kaluluwa, okay, yung mga pinatay o dumadaing, kasi yun yung vision niya about po ito sa tinatawag po ng mga huling panahon o yung pag-uusig o yung matinding kapighatian. Yun, doon niya po inilarawan yun. So yun lang ang kanyang saysay doon patungkol sa matinding kapighatian na dadanasin po nila. At nakita po ito ni Juan. So, yun lang po yun. Okay? Hindi po yan na lahat ng kaluhan nandun. Hindi po. Isinaysay niya yan para mapatunayan na meron pong hindi natutulog ang Diyos. No? Alam niya yan. Meron pong sigaw ng katarungan tulad ng dugo ni Abel. No? Simisigaw yung kanyang dugo, sigaw ng katarungan. Yun po yung sinisimbolo nun. Okay? Ngayon, kung titingnan po natin, no? So, meron pong pagkakamali po doon at merong pagkokontra sa mga ganong palagay dahil ang lumang tipan walang aral ng paghihiwalay ng kaluluwa. Bakit po? Kasi nung nilikha si Adan, ibig sabihin, no, yung bang katawan, no, yung bang tawag dito, yung katawang alabok o putik. Sinabi ba noon ng Diyos na at hiningahan siya ng Diyos at nilagyan ng kaluluwa sa loob at naging kaluluwang buhay? Walang ganon. Para bagang may separation na paglalang o paglikha. Walang ganon. Na para bagang si Adan nung nilikha, nung ginawa putik, ay nagdalang pa ang Diyos ng isang kaluluwa na ilalagay sa loob niya. Di ba kalokohan yung aral na ganon? Wala pong ganon. Okay, kung ganon ang aral nila, lalabas na itong mga sanggol, yung mga bata, may mga kaluluwa, okay? Ngayon, ang lalabas nito, yung mga kaluluwa, alam niyo po ba yung mga kaluluwa, lumalaki din. Ganun ang lalabas sa kanila eh. Diba? Halimbawa, ikaw ay isang 6-footer, 7-footer, o ikaw naman ay 5 feet, ganun din yung kaluluwa mo. Ganun ang lalabas eh. Di po ba? Kasi yun ang nakikita nila sa pelikula, nakikita nila sa Superbook, doon sila kumukuha ng aral nila eh. Ibig sabihin, parang ang dating nito,
Nung sanggol pa lang siya, nung bata pa lang siya, yung kaluluwa niya, ganun lang kalaki. Di po ba? At habang kumakain siya, tingnan po natin itong mga to, kung kumakain yung kaluluwa o umiinom. Habang umiinom yung katawan niya, bukod doon kasi yung kaluluwa lumalabas niyan, tumataba din yung kaluluwa niya. Na literal. Katulad niya, mataba rin o mapayat din. Kumakain at umiinom din yung kaluluwa. Yung kaluluwa sa kanila ay spiritual na kalagayan. Therefore, parang spiritual sa kanila na kalagayan ng kaluluwa, lumalaki. Nagkakabuhok, nagkakangipin. Di po ba? Ganun po ang mangyayari niyan, kapatid. Kumakain yung mga kaluluwa sa kanila. Nag-aayuno yung mga kaluluwa. Sino pa yung nag-aayuno? Ikaw o yung kaluluwa? Di ba ikaw mismo, per se? Kasi ikaw nga yung binubuo ng katawagan na tao, yung sarili, damdamin, buhay, yun po yung kaluluwang buhay. Magkakasama po yun, hindi po magkakahiwalay yun. Walang aral na ganon. So yung aral po nila, nila Soriano, itong sila Sige, at iba pang mga aral ng mga Baptist, ito po ay aral po ni Plato. Yung idea ni Plato, kinuha po ng RC, ng Katoliko, at kinuha naman ngayon ng mga ng mga ito. Di po ba? Ng mga taong ito ngayon, kinuha nila. Okay. Cheers tayo. Okay.
Guys, narinig niyo na ba yung eternal bodies? Kung hindi pa, nako, kailangan niyo itong malaman. Okay, ganito yan. Ang buhay natin ay binubuo ng tatlong bagay: body, soul, and spirit. Tayo ay mga kaluluwa na nakalagay sa isang katawan. Sa ngayon, nakalagay tayo sa katawang panglupa. Ngunit eto, kapag tayo ay sumukabilang buhay na, ang kaluluwa natin ay mailalagay naman sa ibang uri ng katawan. Kung sa langit ka mapupunta, mailalagay tayo sa katawang panglangit. Ngunit kung sa impyerno naman tayo mapupunta, mailalagay naman tayo sa katawang pang-impyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong bagay na ito. Una, ano ba ang katotohanan patungkol sa katawang panglupa? 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay Hello, hello. Ha? Okay, so... Hello? Ito, parang hindi siya nag-live. Wala, kinuha mo yung ano ko. Yung hindi narinig dito. Kanina kaya meron? Yun. Tingnan mo. Okay, tuloy tayo. Ano? Tuloy po tayo. So, play po natin ulit to. Okay, medyo naputol tayo. Play ulit natin. No? Guys, narinig niyo na ba yung eternal bodies? Kung hindi pa, nako, kailangan niyo itong malaman. Okay, ganito yan. Ang buhay natin ay binubuo ng tatlong bagay:
body, soul, and spirit. Tayo ay mga kaluluwa na nakalagay sa isang katawan. Sa ngayon, nakalagay tayo sa katawang panglupa. Ngunit eto, kapag tayo ay sumukabilang buhay na, ang kaluluwa natin ay mailalagay naman sa ibang uri ng katawan. Kung sa langit ka mapupunta, mailalagay tayo sa katawang panglangit. Ngunit kung sa impyerno naman tayo mapupunta, mailalagay naman tayo sa katawang pang-impyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong bagay na ito. Una, ano ba ang katotohanan patungkol sa katawang panglupa? 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay yumao na, maiiwan pala ang ating katawan dito sa lupa. Alabok sa alabok, lupa sa lupa. Sa outer space pa lang sa kalawakan, hindi natatagal itong katawan natin, hindi na ito makakahina. Sa langit pa kaya? At sa langit po, habang buhay tayong mabubuhay. Kaya hindi talaga tatagal itong katawan na ito, dahil itong katawan na ito ay nabubulok. Pangalawa, ano naman ang katotohanan patungkol sa katawang panglangit? Basahin naman po natin yung sinasabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52 to 55. Sabi pong ganun dito, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So makikita po natin, no, may mga katawan na tinutukoy, mga bagong katawan. Verse 53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad ang sinasabi sa kasulatan na nalutig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang inyong kapangyarihan? So makikita natin kapatid na kapag bumalik na ang ating Panginoong Hesus na ganap na ang rapture, bibigyan tayo ng panibagong katawan. So mga kapatid, ito naman ang katawang hindi nabubulok. Nakadesenyo siya para mabuhay magpakailanman. At kung aatras lang po tayo ng verse 49, makikita po natin na yung ating katawang hindi nabubulok o katawang panglangit ay magiging katulad ng katawan ng kay Jesus Christ. Basahin po natin yung verse 49. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Grabe, napakagandang katawan nito mga kapatid. Dahil itong katawan na ito ay katulad ng katawan ni Jesus Christ nung siya po ay muling nabuhay. Actually, ang tawag po dito mga kapatid ay glorified body. Na mababasa po natin sa Philippians chapter 3 verse 20. Sabi pong ganon, but our citizenship in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Magkakaroon po tayo mga kapatid ang tinatawag na glorified body. Ngayon naman mga kapatid, pag-usapan natin ano naman ang katotohanan patungkol sa ating katawang pang-impyerno. Basahin po natin yung sinasabi ng Matthew chapter 10 verse 28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya. So dito may tinutukoy po siya na glorious body o glorified body. Okay? So itong glorious body na tinutukoy ay tulad ng maluwalhating katawan ni Kristo. So tama naman. Kaya lang meron tayong mapapansin dito na hindi niya binanggit kasi yung kaluluwa nasa langit, sabi niya, no? So ang mangyayari dito ay magsasanib puwersa sila. Parang ganun ang aral nila eh. Aral din po namin to, magsasanib kasi may hiwalay nga eh. So meron daw na katawan na ibinigay dito po sa mga tao kay Kristo at ito daw yung glorious body. Okay, ngayon, ibig sabihin hindi mamamatay, hindi na mabubulok, o hindi na magkakasakit. Tama naman po yun. At ginamit niya yung sa Thessalonican 4 na yung mga buhay ay yung mga patay bubuhay na maguli. Ibig sabihin, okay, magkakaroon sila ng katawang panlangit, then yung mga buhay naman ay aagawin, so magkakaroon pa rin sila ng katawang panlangit. So hindi nga yun yung katawan o buto o dugo o laman na aakit sa langit. So ang tanong dito, okay, meron pong katawan daw ang wika na para sa naman daw sa impyerno o hell. Yan, ano naman yung katawang patungkol naman o yung katawang sa hell?
Okay, meron bang nasusulat sa Biblia na sila ay babaguhin? Or kaya naman ay isa na naman tong isang katha na naman ang gagawin nila dito. Tulad ng katha na pag binuhay ang mga patay, sasanib magjo-join force ulit yung kaluluwa at yung tawag dito yung alabok. Walang ganon, walang ganon. Kundi ang sa totoo lang mga kapatid, no, pag binuhay yung mga patay tulad ni Adan na alabok or putik, ang gagawin ng Diyos diyan, hindi yung pagsasanibin nila yung yung kaluluwa na nasa langit. Walang gano'n, wala pang kaluluwa sa langit. Wala pa. So, ang gagawin daw dito ng Diyos, no, magsasanib yung kaluluwa sa langit saka yung katawan, walang ganong aral. Walang ganong aral hanggang sa lumang tipan. Ang aral dito, okay, bubuhayin sila. Paano sila mabubuhay? Ay syempre, yung hinga ng Diyos, ibabalik sa kanila. Kaya itong alabok, pag hiningihan po ito ng Diyos, sila po'y mabubuhay. At sa isang kisap mata, sila po'y babaguhin. So pagbangon nila, na sila hininga ng Diyos, no, mga tao, binangon mula sa libingan, at sa isang kisap mata, pagbangon nila, sila po'y babaguhin sa isang kisap mata. Sila'y babaguhin at magsasangkap ng katawang panglangit. Yun po yung tinatawag na glorified body. So walang aral ang Diyos, walang aral ang Biblia na magjo-join force yung kaluluwa at yung lupa. Yung katawan, walang ganong aral. Kahit halukatin nyo itong Biblia from Old to New Testament, walang ganong aral ang Hudyo, si Kristo at ang mga apostol. Kundi, paano sila bubuhayin? Tulad din ng ginagawa ng Diyos sa babae nung namatay kay Kristo, di ba? Na nauli yung kanyang hinga. So, ganoon din ang Diyos, no? Siya po yung magiging kaluluwang buhay. Babalik siya ulit, bababangon sila sa pamamagitan ng hinga ng Diyos. Hindi po kaluluwa, kapatid. So, naloko kayo, no, sa gantong aral. Okay, tuloy po tayo. Ngayon, tignan naman natin. Ano ba yung tinutukoy dito na katawan naman na pang-impyerno daw? Magsasanib din kaya yung pinahihirapan na sa Hades, ginawa ng anghel, magsasanib kaya, pero pinahirapan na. Ganun kalupit yung mga Diyos ng mga ito nila CJ, na mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ganun kalupit yung Diyos nila. Biro mo, pinahihirapan na, pagkamatay mo, pahihirapan ka na, ang kasalanan mo lang ganito, nabuhay ka ng ganitong edad, tapos pahihirapan ka sa Hades, paghihirap doon, dako ng paghihirap pahihirapan ka na kaagad doon, hanggang pagdating ng paghukom, pahihirapan ka ulit sa dagat-dagatang apoy. Ang lupit ng Diyos ng mga ito. Paano kaya naging ang Diyos nila ay Diyos ng kahabagan? Diyos ng pag-ibig. Ang lulupit ng mga Diyos nyo. Ganyan yung Diyos na kinilala ko dati. Kasi ang kaluluwa, parurusahan. Nandun sa Hades, tas parurusahan ng walang hanggang katapusan. Ganon So, malulupit ang Diyos ng mga ito. Matitindi. Kaya nga binubulgar ko yung mga kasinungalingan ng ganitong aral. Ang lulupit ng Diyos nyo. Kumbaga sa mga sadista yung Diyos ninyo. Biri mo, pag tinignan natin ang Biblia, ang Diyos nangihinayang sa mga tao. Tulad ng kay Noah, di ba? Nung binaha niya ang mundo, namatay ang mga tao, ang Diyos nagsalita. Sabi niya, nagsisi ang Diyos. Ibig sabihin, ng kahulugang yon na nanghinayang ang Diyos. Ngayon, gamitin natin yung simpleng kaisipan dito. Halimbawa natin sa tao. Halimbawa, meron akong gamit na mahalaga sa akin. Nasira siya. So, nanghinayang ako. Nakapanghihinayang, ba't nasira to? Mahal ko to gusto ko to, ginawa ko to. O kaya naman may sentimental value to. So, anong gagawin mo, CJ? Mga pastor dyan, anong gagawin nyo? Doon sa nasira pong gamit ninyo, anong gagawin ninyo? Nanghinayang ka Kasi ang Diyos nanghinayang anong gagawin nyo?
So yung panghihinayang nyo ba, ginawa ninyo, no, na yung Diyos, nung nanghinayang, pinipi ang mga tao, nilupig ang mga tao, sinunog ang mga tao, bubuhay muli ang mga tao, ilalagay sa dagat-dagatan ulit ang mga tao, doon sa apoy na ng pagdurusa, at hanggang sa walang hanggan, buhay nila ang walang katapusan, doon sila dadalhin ng Diyos na pahihirapan sila. Yun ba yung panghihinayang ng Diyos? Di ba ang ano ninyo, yung hindi ko alam ba't nagkaganyan ang mga aral ninyo eh. Doon nga sa puno, nung pinatubo niya yung puno doon sa kay Jonah, nang hinayang si Jonah eh. Tapos sabi niya, kung nang hinayang ka dyan, ako nga may gawa niyan eh. Mas lalo nang hinayang ako. Tapos yung panghinayang ng Diyos, para sa inyo, pipit-pitin, susunugin hanggang sa walang hanggang kamatayan, pagkamatay, parurusahan sa Hades. Ganun ba yung Diyos ninyo? Ibig sabihin, ang hina ng Diyos ninyo, walang pagmamahal, walang habag. Ikaw nga si Gay, halimbawa, si Kael, yung mga nangangam ng ganyan. Pag ikaw nakakita ka ng magnanakaw sa kalye, ginugulpi. Di ba? Ginugulpi, nagnakaw ng manok, ginulpi, duguan, ikukulong. Walang tigil ng paggulpi, nagmamakaawa na yung nagnakaw ng manok. Pasensya na, gutom ang pamilya ko eh. Kailangan na ng pagkain. Ginugulpi, anong sasabihin mo? Ikaw, anak ka ng Diyos, ano yung pakiramdam mo? Yun yung mga hindi anak ng Diyos eh. Sasabihin niya, maawa na kayo. Di ba? Ikaw, anak ka pa ng Diyos. Anong gagawin mo? Papatay sa gulpe, susunugin hanggang walang hanggan? Ganun ba yung pag-ibig mo? Ganun ba yung habag ninyo? Sige nga, nagmamakaawa ang tao, di ba anong gagawin mo? Ikaw sa persing meron kang pagkatao, makatao ka, anong gagawin mo? Hindi na sa pagiging anak ng Diyos. Anong gagawin mo? Di ba meron kang habag? Nahabag kayo, sabi mo, tama na yan, yan lang naman. Baka sabi mo pa, bayaran ko na lang, magkano ba? Huwag nyo nang gulpin, huwag nyo nang anuhin. May habag kayo. Hindi mo naman kaano-ano yun. Paano kaya kung anak mo na, si Jay, asawa mo na, okay, sige nga. Hindi ka manghihinayang, anong gagawin mo? Yan ang problema sa mga aral yung bulok. No? Kinuha nyo lang sa aral kay Plato, pinangalat nyo pa yung kamalian. Nagsabog kayo ng kamaliang aral. Yan ang problema nyo. So tignan naman natin itong kalokohang aral na ito na meron naman daw na katawang pang-impyerno. Okay, tingnan po natin. Nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos, na siyang may kakayahang tuksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. So ito po malinaw na sinasabi ng Biblia. Merong katawang pang-impyerno. Basahin po natin sa English translation. Sabi pong ganun, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Meron palang tinatawag na body in hell, katawan pang-impyerno. At ito pong body in hell o tinatawag na katawang pang-impyerno ay nakadisenyo lamang para pakayin at puksain at pahirapan sa kabilang buhay. So ngayon, ito ang warning sa atin ng Bible. Mark chapter 9 verse 43 to 44. Sabi ganon, kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang kamay mo, pero sa impyerno naman mapupunta, kung saan ang apoy ay hindi namamatay. So malinaw na ito palang impyerno, meron talaga ditong katawan na inalaan sa atin ng Diyos. Ngayon, hindi po natin sinasabi na literal na talagang puputulin mo yung kamay mo. Ang sinasabi po ng Biblia, ini-encourage tayo na sikapin natin na makapasok sa kaharian ng Diyos at huwag nating hahayaan na mapunta tayo sa impyerno. At notice po ninyo, malino na sinasabi na ang apoy daw sa impyerno ay hindi namamatay. Kaya yung katawan natin sa Okay, so bumali na po siya rito, no? Ginawa niya pong literal yung hell. No? Ginawa niya literal yung tawag dito, yung mga tao, yung katawan at yung kaluluwa na sinusunog. Therefore, yun namang sinabi niya sa 9 ng Lucas, di ba, binanggit niya, o Marcos, sabi niya, na ito naman daw na sinasabi na mas maigi pang pumasok sa langit na walang kamay, walang mata, walang paa, kaysa pumasok ka sa doon na merong ikatitisod. Sabi niya, hindi naman daw literal. Ibig sabihin, yung nasa langit, walang kamay, walang mata, papasok doon, hindi mo ginawang literal. Di ba ganun ka-utak tong mga ito eh. Therefore, yun namang nasa impyerno,
Ginawa mo namang literal yung body at yung kaluluwa. Ginawa mo namang literal. So saan ka? Ha? Anong aral po yun? Di ba? Ginawa mong literal yung isa sa langit, ay sa impyerno, tapos yung sa langit, hindi naman daw literal yun. Di ba? Tingnan yung aral ng mga to. Therefore, sabi niya, in hell, parang ganito, meron daw inilagay na katawan, ginawang katawan sa hell. Para baga ang dating ganito, yung kanyang konsepto, yung kanyang unawa sa konteksto, ganito. Okay? Na sabi sa Mateo, okay, G 28, ang sabi po ron, basahin na po natin para magbigyan po kayo ng maayos dito na pagpapaliwanag. Matthew, sabi po dito, 10:28, sabi dito, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So, ang paliwanag niya rito, binaluktot niya. Okay? Ang ginawa niya rito, so meron daw ginawa ang Diyos na katawan sa impyerno. Kasi nga, ang kanyang unawa dito na merong katawan na inilaan at doon sa impyerno. Kasi nga, ang paunawa niya rito na sa halip na katakutan daw nyo ang wika, wag yung pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi yung nakakapatay ng kaluluwa at katawan doon sa impyerno. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang katatakutan ninyo, yung makapupuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi po gumawa ng katawan sa impyerno. Ibig sabihin, yung katawan at kaluluwa per se na binanggit ng una na pumapatay ng katawan, yung po yung literal na katawan mo ang binabanggit doon. At yung literal na katawan mo, nandun po yung iyong damdamin, emosyon, kasi buo ka. Ibig sabihin lang dito, pinakikita ni Mateo ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay bubuhay, meron kang kamalayan bilang isang sarili o ikaw na na kaluluwang buhay. Darating po sa iyo, yung giena o yung impyerno sa araw ng paghuhukom. Buhay ka, may kamalayan ka. Yun ang katakutan mo, yung ikalawang kamatayan doon sa Gehenna. Hindi binabanggit dito na gumawa ang Diyos ng katawan doon sa impyerno o para sa impyerno. O di ba? Anong pangpapaluktot yan, CJ David, ng pinagagawa mo? Maka-aral ka lang ng isang bagay na para bagang totoo, binabaluktot mo na yung salita ng Diyos. Biruin mo, bintangan mo ang Diyos na gumawa siya ng katawan pang impyerno. Kita niyo ang kalokohan yan, mga kapatid, di ba? Yan po yung pagbabasto sa mga aral ng Diyos. Kaya nga tayo nagbubunyag dito ng mga salita ng Panginoon para pagsasawayin itong mga ito, pagsasawatain itong mga ito mali yung aral Bukod doon, ginawa ng literal, katawan at kaluluwa, at therefore, doon sa langit, walang kamay, walang mata, walang paa, hindi daw literal. Hindi daw literal yun. Ginawa nga nilang literal yan Di po ba? Kaysa naman daw ang wika, tawag din mapunta ka sa Gehenna o sa impyerno na kompleto ang iyong ikaw katawan. Basahin po natin ayon po sa kanyang pagkakasabi. Okay, puntahan po natin So saan pa siya bumasa? Yan. Tingnan po natin dito Basahin po natin dito dito na lang po tayo sa Marcos. Marcos na lang po. Marcos yata yung kanyang binasa Sa Mark, alam ko 9 po yun Hanapin natin. Mark 9. Yan. Okay. Sabi dito, sa 43. Mark 9:43. So, tingnan po natin
yung sinasabi dito, sabayan niyo po ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos para wag po kayo maloko ng mga taong ito, no? Pinagluloko po kayo ng mga ito, eh. Bili mo, limikha ang Diyos ng ano, ng ng katawan sa impyerno. Samantalang ang sabi doon na maigi pa na ikaw ay ang wika na katakutan mo yung pupuksa sa iyo sa katawan at sa kaluluwa doon sa impyerno. Hindi gumawa ng katawan sa impyerno. Hindi kasi nila naunawaan nila yung kahulugan nito, eh, yung kontekstong ito. Hindi nila alam kung ano yung kahulugan nito, kaya nalilito sila. So nagkakathan lang sila ng kanilang kaisipan, paano kaya mangyayari may kaluluwa? Paano tutunawin ng wika? No, yung kung ito'y apoy, kung katawan ito, matutunaw ito, masunog. Dapat hindi masusunog kasi walang habang buhay yan. Nagnakaw ng manok yan, parusahan yan ng walang hanggang apoy. Nagsinungaling yan, parusahan ng walang apoy. Kasi gano'n ang Diyos namin. No? Ang Diyos namin, malupit. Dapat parusahan yan. Walang habag. Sabi nila may habag daw ganun daw So gagawa dapat ang Diyos kasi ang Diyos hindi gumawa ng wala naman nakasulat sa Biblia na gumawa siya ng katawan sa impyerno So gawin natin, baluktutin natin yung Mateo 10:28. Sabihin natin, sabi ni CJ, gumawa ang Diyos ng katawang pang-impyerno. Grabing aral yan, malupit, matindi, para lang sunugin ng walang hanggang buhay. Gumawa ang Diyos ng katawang pang-impyerno para sunugin ng walang hanggang buhay ang mga tao. Tapos nang hinayang ang Diyos. Ganun ba yung panghinayang ng Diyos sa mga tao na kanyang ginawa? Itong kabubuhang aral yan ng mga taong ito. So basahin natin. Dito po tayo sa 43. At kung ang kamay mo ay magpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa ang wika ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay o kung kaya naman ay mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi mamamatay ang kanyang uod o kanyang mamamatay ang apoy. So maliwanag dito na mas maigi pa daw ang wika na pumasok sa buhay na pingkaw. Baga yung kulang-kulang, hindi siya perfect. So pag ginawa natin po itong literal, yung tinatawag po dito, kaysa mabuti pa raw ang wika na pumasok na na pingkaw, kaysa may dalawang kamay ka, mapa sa impyerno at apoy naman hindi mamamatay. Kaysa naman daw na kumpleto ka, may mata ka, may kamay ka, kumpleto ka, kaya lang mapupunta ka sa apoy sa impyerno na hindi mapapatay. Pag tinignan natin, literal to impyerno to. So, kaysa pumunta ka ron, doon ka. Kaysa mapunta ka ron, pumunta ka na sa langit na pingkaw, walang mata, walang paa. Pag ginawa mo literal to, ay lalabas, mga pilay ang mga tao, bulag ang mga tao. Hindi perfect. Kasi ginawa mo literal. So dahil mali ang pagkaunawa sa pagbasa dito, even dun sa 10:28 ng Mateo, ginawa nila ganito. Gumawa ang Diyos ng kamay pang impyerno. Bagamat walang nakasulat na gumawa ang Diyos ng katawang pang impyerno. Wala po, mga kapatid. Para lang sa isip nila, yung idea ni Plato, ma-adapt nila, mapalawak nila na may kaalawan ng mihiwalay, may kaalawan na bukod sa katawan, tapos ito parusahan ng walang hanggang apoy, kamatayan, na hindi nila naunawaan yung nakasulat. Wala pong ganun. Even yung walang hanggang parusa ng apoy, wala pong ganun na aral. Nagkakamali lang po kayo. So yan, tatalakayin po natin yan, mga kapatid, sa susunod po natin na pag-aaral about po dito sa soul, body, soul, and glorified body. Part 6. At ito naman po ay sesentro doon sa Gehenna o impyerno. Part 6 po tayo sa susunod. Okay? Kasi marami pong naghatahari ito na yung impyerno daw, apoy na walang hanggan, walang kamatayan, din ibubulid lahat, papatay na walang hanggan, walang apoy. Yun ang unawa nila dito. So babanatan natin, buburahin natin itong gantong aral, ilalagay po natin ito sa kangkungan. Yung mga gantong aral ng mga kasinungalingan. Biri mo ang Diyos, pinagbintangan ninyo na malupit.
nagkasala ang tao na pagnanakaw ng mangga, tapos parurusahan na, nabuhay ng 80 taon, 120 na taon, parurusahan ninyo ng walang hanggang kamatay, apoy. Ang lupit ninyo, ang lupit ng Diyos ninyo. Hindi nyo na naunawaan yung salita ng Diyos. Ay, yan ang pag-aaralan natin. At yan, ibubulgar ko po yan. Wala akong katatakutan, wala akong kasisindakan. Na sino man na mga relihiyon o malaking samahan. Basta tayo, maninindigan po tayo kung ano yung katotohanan at kung ano yung aral ng Diyos patungkol po dito sa Gehenna. Biruin mo, yung Hades, yung Sheol, ginawa ninyong impyerno. Kung di naman kayo sandamakmak talaga ng mga kamote, nakabasa lang kayo ng at sa Hades ng pagdurusa. Yung Hades pagdurusa na. Ginawa niyo ng literal. Nag-aabutan, nagkukwentuhan sila. Anong balita dyan? Sa mundo, anong balita? Nung umalis ka? Kasi ikaw, hindi mo ako pinakain eh. Pero mo yung kalokohang aral ninyo. Isang simbolo na salita o pangyayari, ginawa po ninyong literal. At yung Sheol, ginawa ninyong impyerno o hell. Wala. No? Diyan kayo nagkamali ngayon. Yan ngayon, babasagin natin yung mga aral na ganyan. Sa susunod na pagkakataon, tatalakayin po natin. Ano ba itong Gehenna? Ano ba itong kaparusahang walang hanggan? Tunay bang walang hanggan po ito? Pag ikaw ay gumawa ng mali sa Diyos, yung kamag-anak mo, papatayin ng Diyos yan ng walang hanggan. Grabing buhay yan. Sasabihin mo sa Diyos, Lord, ba't binuhay mo pa ako? Ako lang ililigtas mo. Therefore, yung aking sambahayan, yung aking mga mahal sa buhay, parurusahan mo dahil hindi sila sa Diyos. Walang hanggang kaparusahan. Nandito pa lang ako sa buhay, parang buhay pa lang ako, pag nakikita ko ganito mga mahal sa buhay, pinarurusahan mo na ako ng malupit na malupit. Dahil ang aral mo, pag namatay sila, walang hanggang apoy. Ang lupit ng Diyos. Sabi mo sa Lord, ang lupit mo naman Lord, ba't ganun ka? Samantalang ako, nakapag ako. Parang daig pa kita eh. Ako pag nakakita may ginugol ka naawa ako, sabi ko, pakawalan yan eh. Bigyan mo na ng tinapay. Wag mo na para saan. Tapos ikaw malupit ka. Ikaw ang nagbigay ng habag, ng awa at ng pag-ibig. Ganun ba kalupit ang Diyos ng mga ito? At pinagbibintangan ng Diyos sa mga aral na hindi nila naunawaan. So pag-aaralan natin yan, ano ba yung walang hanggang impyerno? Ano ba yung walang hanggang katapusang apoy? Saan pa nang galing yung apoy na yan? Yan ba yung nilikha ng Diyos? Yung Gehenna o yung impyerno? Ano ba talaga ang nilikha ng Diyos? Nilikha ba ng Diyos yan para puksain ng mga tao? Anong kahulugan ng apoy? Anong kahulugan ng impyerno? Ng Gehenna? Ano yung paghuhukom? So, pag-aaralan natin yan, mga kapatid, no? So, sa susunod, napakaganda ng ating pag-aaral at tatalakayin patungkol po dito. Tunay ba ito? No? Na walang hanggan talaga? Grabe. Minsan, naisip ko ang lupit ng Diyos. No? Pinahihirapan tayo ng gusto. Ang hirap mabuhay sa mundo. Ang hirap magpaka-Diyos. Ang hirap dalhin ng mga tao, yung ating mga mahal sa buhay sa Diyos. Therefore, bibigyan pa ako ng isipan ng Diyos. Naku po, patay itong mga mahal sa buhay. Walang hanggang kaparusahan. Paano ka matatahimik nun? Ganun sila, tapos walang hanggang apoy. Dadanasin nila. 80 years old, 120 years old na buhay. Nagnakaw ng manok, nagsinungaling. Therefore, walang hanggang apoy. May uod pang kasama. Ganun ang aral nila May uod may daga, may ipis. Ito mong kalukuhang aral na yan. Malupit Ginawa nilang ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng kahabagan, ginawa nilang sadista o malupit. Ganun ang Diyos nila. So, titignan natin, pag-aaral natin yan, susuriin natin maigi, at ibibigay ko sa inyo yung salita ng katotohanan. At ako titindig, paninindigan natin ang aral na ito, ano man ang mangyari. Ilalaban po natin ang bagay nito, itong aral ng katotohanan ng Panginoon, sapagkat kayo matagal nang niloloko ng mga Katoliko patungkol sa impyerno na walang hanggan. Patungkol sa tinatawag po na purgatorio. Buti hindi nyo kinuha yung purgatorio. Patungkol sa Hades na walang pagdurusa. Tingnan natin yung mga simbolo, yung mga parable na ganyan. Yan ba yung literal? So pag-aaralan natin lahat yan sa ikay-igi po ng pananampalataya ng bawat isa. Tayo po'y binigyan ng Diyos ng buhay,
Binigyan po tayo ng Diyos ng karunungan at kaalaman upang ibahagi naman sa inyo kung ano ba talaga ang aral patungkol dito sa kaluluwa, sa body, sa glorified body, sa maluwating katawan, at sa impyerno. So dito buo din natin, no? Ang aral ng mga Hudyo, simula sa Old Testament hanggang ngayon sa Israel, walang aral po na humihiwalay ang kaluluwa. Aral lang po yan ni Plato around 400 to 300 BC. Yun yung kanyang idea na immortal soul. Walang immortal soul. Sa Biblia, ang kaluluwa namamatay. Yan ang hindi alam ng mga pastor ngayon, ng mga debatista ngayon, ng mga mangar ngayon. Yung kaluluwa namamatay. Yung kaluluwa, dumidikit sa alabok yan. Napupugnaw yan. Ano ba yung kaluluwa kasi ang aral ng mga Hudyo? Ang kaluluwa kasi, ikaw yun. Na merong isang ikaw, na tinatawag na kaluluwang buhay, na merong emosyon o damdamin, may kaisipan. Ikaw po yun, yung kaluluwang buhay. At hindi humihiwalay ang kaluluwa. Kaya nung ginawa si Adan, hindi siya binigyan ng nilagyan sa loob ng kaluluwa, walang ganong aral. Kundi hiningahan siya, kaya siya naging kaluluwang buhay. Walang inilagay ng Diyos na kaluluwa sa katawan. Kapatid, nung siya'y nabuhay, yun, tinawag siyang kaluluwang buhay, na binubuo po ito ng damdamin, katawan mo, no? At siyempre, yung Spirit ng Diyos na ibinigay sa iyo pansamantala, yun yung hinga ng buhay. Binahingan ka sa ilong. No? Yun po yung hinga eh. Yan ibinigay ng Diyos yun. Pero yun, pag namatay ka, kukuhain ng Diyos yun. Babalik sa kanya yun. Yung tinatawag ng Espiritu na bumabalik sa Diyos. Kita mo yung aral, na ang katawan babalik sa alabok. Ikaw yun eh. Perseng ikaw yan. Wala kang kaalaman. Pag nasa shore ka na o nasa hands ka na, hindi mo na alam ang dako mo. Wala ka ng kamalayan, wala ka ng kaisipan, mga kapatid. Okay, wala na. Kundi naparam na po yan. So bibigyan ko kayo ng isang talata, mga kapatid, no? Para mas lalo po kayo, para po lalo po ninyong maunawaan ito pong mga salita ng Panginoon. Okay? So basahin ko po sa inyo. So bago po yan, mag-shoutout muna tayo, mga kapatid. So shoutout po kay Amador Tatoy, kay Pana D. Mia. So shoutout sa inyo. So yan, si Gilbert Balkin. Good evening, sabi niya kay Gilbert, no? Shoutout sa inyo. So si Brother Romeo, good evening bro, nawala po ang audio nyo. O nga ngayon meron na po ba, Brother Romeo? Yan. Si Pastor Severino Carub, mahina signal dito sa amin, dito lang ako sa GC mag-usap, sabi niya. Okay. Si Pastor Tiburcio Gonato, ganos po. So si Brother Michael Vizcara, no? Ito po yung ating mga kasamahan po nung una. God bless po sa inyo, Brother Michael. At naway, maunawaan po ninyo, ito pong mga aral ng Panginoon, no? Pati yung health, tatalakayin po natin, ibibigay po natin sa inyo ng buong buo. Hindi po yung tayo pinagluloko ng mga kung sino-sino, ng mga mangangaral. Okay? So, bago natin basahin yung isa, tingnan po natin itong kaluluwa na tinutukoy. Si Brother Romel Baclas, okay, may sinasabi siya na nagtanim po siya ng kamote o pinagtanim pala tayo ng kamote nito, no? So, yan. So, dito, pero sana kami debate nito kaso mahina yung signal niya. So, sa susunod, kung may pagkakataon o kung meron mas silang matindi na mga debatista o pastor, sasabak po sa debate, handa po tayo na harapin po ang mga ito, no? Okay, para wasakin po, yung mga aral lang ito, aral lang po ni Plato itong mga aral nila Romel nila R.A. Fuentes, nila Chavez. Babaklasin po natin to ng buong buo, no? Kapag nakaharap ko po ito sa debate itong mga ito, no? Isasalansan po natin ito sa pangalawang pagkakataon, no? Sa biyaya ng Panginoon. O yan, si Brother Romel, Roma. God bless po, Brother Romel. Kanyang pakikinig, no? So, walang papasok, sabi ni Pastor Tiburcio, papasok na katawan, karyan. Espiritu ang ilagay ng Diyos, bubuhayin galing sa libingan, babaguhin espiritu na, papasok sa langit, babaguhin, bubuhayin, sabi niya, no? So, yung katawan. O, tama naman po, no? Sa 15 po yan ng 1 Corinthians, na bibigyan po tayo ng bagong katawan. Ito po yung makalangit na katawan o tinatawag na glorified body. Yan. So, paano mangyayari yun? Siyempre, pagdating ni Kristo, bubuhayin po yung mga patay. Okay? Bubuhayin niya. Paano bubuhayin ng mga patay? Tulad niya, ni Adan. Patay yan alabok yan putik yan Paano siya nabuhay?
hininga ng Diyos. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Ganun din ang mga aabutang patay. Yung mga aabutang buhay, hindi na po yan hihingahan ng Diyos. May hininga yan ng buhay. May espiritu na yan eh. Okay? So, yung bubuhay ng Diyos, yung mga patay sa libingan, hihingahan ulit ng Diyos yun. So, magiging ulit silang kaluluwang buhay. Pero, split seconds, no? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, no? Nang sila'y buhay ng Diyos sa mga sa lupa, sa mga libingan, sa dagat, sila'y babaguhin. Okay? Sino yung babaguhin? Walang iba, kundi yung mga kay Kristo o yung mga banal na sumunod sa Diyos mula sa Old Testament hanggang sa Bagong Tipan, yung po yung mga bubuhayin. Yung mga maka-Diyos o yung nagpaka-Diyos. Yung mga mananampalataya ni Kristo. So pagdating ni Kristo, lahat yan bubuhayin po yan. Paano bubuhayin ulit? Hihingahan ulit ng Diyos yan. Bubangon po yan sa libingan, sa dagat, saan man sila nandun. Sa bundok, no? Babaguhin sa ilang, ibabangon ng Diyos yan. Hihingahan ng Diyos. Babalik sa kanila yung hinga ng buhay o yung espiritu. No? Yan. Hindi po kaluluwa ang ilalagay sa kanila. Hindi po yung kaluluwa sa langit, ibababa sa kanila. Hindi po. Kahit ibaba mo yan, no? Hindi yung mabubuhay yan. Ang mangyayari nito, hihingaan sila ng Diyos tulad ni Adan. No, putik siya eh. Hindi naman gumawa ang Diyos ng kaluluwa para ilagay sa loob niya, kundi hiningihan siya at siya naging kaluluwang buhay. Ano po ulit yung kaluluwang buhay? Ikaw po mismo, binubuo ka ng iyong damdamin, okay? Yung espiritu at binigyan ka ng hinga. Kaya ikaw ang tinatawag na kaluluwang buhay. Yan ang tawag ng mga Hudyo. Yun yung aral ng mga Hudyo mula sa Old Testament hanggang sa mga kay Kristo at sa mga apostol. At hanggang ngayon yung Israel, ganun ang aral nila, hindi nagbabago. Yung aral kasi ninyo, aral lang ni Plato yan, yung himihiwala yung kaluluwa, yung immortal soul. Biro mo immortal soul, no? Mamamatay ang tao, paano naging immortal soul? Yung tao mismo, yun yung kaluluwang buhay. Mamamatay yan. Saan niya nabasa yan? Tapos sabi niya po, pumanik sa langit, nakita ang Diyos. So kayo nakabasa na nakita nila ang Diyos? Pumanik sa langit? Sige nga, basahan niyo ako. Kaya nga may debate kami yan ni Baklas. So babaklasin po natin yung aral ng mga ito sa debate po namin na meron na raw tao sa langit, meron ng kaluluwa sa langit. O yan, tingnan po natin ha. Okay, so God bless po Brother Tiburcio. Si Brother Aladin Gregorio, God bless po sa inyo. Okay, si Malaka Dads, God bless po. Shout out po sabi niya. Okay. Sabi ni Brother Aladin, hindi alam ng mga ulo kung sa ikapu yan. Sabi ni Brother Aladin, God bless po Brother Aladin. God bless po sa inyong pakikinig. So ganito po, ulitin natin. Ang tao sa pagkabuhay na maguli, ihingahan ulit ng Diyos yan sa butas, sa kanilang ilong. Sa butas ng kanilang ilong. Yun po yung tinatawag ni Job na ako'y hiningahan ng Diyos sa butas ng aking ilong. So nabuhay po siya. Yun yung buhay, yung hinga ng Diyos. Ganun din ang gagawin ng Diyos sa huling araw. Brother Ruel Roma, hihingahan po ng Diyos yan. Hindi po babalik ang kaluluwa. Wala pong ganong aral ng Panginoon. Nakabasa lang kayo ng kaluluwa sa langit, tapos babalik na. Hindi po. Kita nyo, si Kristo nga namatay, di ba? Unto your hands, I command my spirit. O yun yung espiritu ng buhay, yung hinga. So, kaya siya namatay. Saan ang nangyari sa kanya? Inilibing siya. Napunta siya ngayon sa dako ng patay, sa Sheol o sa Hades na tinatawag. So, nandun yung kanyang kaluluwa at yung katawan niya. Magkasama yun eh. Hindi naman naghiwalay yun eh. Di ba? Yan. Hindi naghiwalay yun. Hindi po siya yung sinasabi na ngayon isasama kita. Ngayon, this day, kasama kita sa paraiso. Paano isasama ka? Si Kristo nga, yung siya mismo, yung kanyang katawan at siya sabing damdamin, patay. Nandun, nakalibing. Tapos nung nabuhay siya, hindi pa siya pumapanig sa langit. Sabi niya, huwag mo kayo buhay, di pa ako pumakit sa langit. At tapos, sinabay niya yung namatay sa krus. Paano niya isasabay yun? Yung kaluluwa niya, nasa Hades. Tapos sabi naman ng iba, yun ang Hades, sa kalaliman ng Hades, nangaral si Kristo, yung Espiritu ng Kristo nangaral sa mga bilangguan. Di ba? Yun na yung Hades, yung impyerno. Ililigtas daw ni Kristo yung mga nasa bilangguan sa panahon ni Noah. Biriin mo, gumawa ng kasamaan, tapos ililigtas ng Diyos. May pag-asa pa ba yung maligtas? Wala nang pag-asa maligtas yun.
At inaralan daw ni Kristo para para buhayin, para iligtas doon. Kasi nungaling ang aral. Mali kasi yung basa ninyo sa konteksto. Mali Brother Michael, mali yung aral po ninyo ni Brother Soriano nyo, ng sugo nyo. Walang ganong aral. Biruin mo. Brother Michael, biruin mo. Ganon yung aral nyo. Nangaral sa Hades, sa mga bilangguan, sa kay Noah, yung mga spirit doon na mga masama, inaralan niya, tapos iniligtas niya. Saan ka naman nakakita ng ganyang aral? Yun yung binagamit yung Lucas, sabi ni ni Abraham doon, kung gagawin yung literal, hindi ka na makakalabas diyan ka na lang Tapos ililigtas pa. Tapos ang naaral lang yung mga sa bilangguan. Bili mo, ginawa niyo pang nagtatangi si Kristo. Ang dami naman nasa bilangguan, kung gagawin mong literal, nasa Hades sa bilangguan, ang dami nun, dapat lahat aaralan ni Kristo para lahat maligtas. Ay, ang ginawa ninyo, inaas nila kay Noah. Kasi nga, nagkamali po kayo ng interpretation sa Biblia, Brother Michael. Dapat maunawaan niyo po yan. Birin nyo, ewan ko ba sa inyo, ba't ganyan ang aral nyo? Nakabasa lang kayo ng bilangguan, ay naralan ng Espiritu. Ang pinakahulugan ninyo, pumunta sa Hades, sa impyerno. Ano ko po? Walang ganong aral. Ang Hades po, libingan yan. Yan po yung dako ng mga patay. Walang alam, walang kata, walang isip. Okay? Yan ang pinuntahan po. Basahin po natin dito po sa para maliwanag. Okay? Okay, dito po tayo sa sa Isaias. Puntahan po natin ang Isaias para maunawaan po ng mga taong ito, ang kahulugan po ng ating pong makasabihin, wala tayong binabasa So ito po yung talata po natin na babasahin. Basahin po natin ang 38. Ginamit din ito ng mga ito So basahin natin. Ang sabi dito, 10, 38:10, 11. Aking sinabi sa katanghaliang tapat ng aking kaarawan ay papasok ako sa pintuan ng Sheol. So ito po si Haring Hezekias na po. Okay. Sabi niya na papasok sa pintuan ng Sheol. Sibe, ito yung Hades sa wikang Greek, Hades. Sa wikang Hebrew, ito yung Sheol. Dako po ito ng mga patay. Lahat, mabuti masama, mapupunta sa dako ng mga patay. Ibig sabihin, yung walang kaalaman, walang kata, walang isip, wala na. Hindi na babalik sa bahay. Yun po yung dako ng Sheol o ng mga patay na lilim ng kamatayan o ng kadiliman. Dako ng kadiliman. So sabi dito, aking sinabi, sa pintuan ng Hades ang wika, di ba? Sabi dito, aking sinabi, hindi ko makikita ang Panginoon. So pag pumasok siya doon sa Hades, patay na siya Hindi niya makita ang Panginoon. Sabi, saan? Sa lupain ng buhay, yung mundo. Hindi siya makapagpuri sa Diyos. Okay? Sabi dito, okay, hindi ko na makikita pa ang tao. So mundo po yun, na nakasama ng mga nananahan sa sanlibutan. Hindi na, kasi pag pumasok ka sa Sheol, matik po, wala ka nang pupuntahan. Wala na, nandun ka na, patay ka na Di ba? Ibabangon ka na lang sa huling araw. Okay, hindi po ang mangyayari dyan. So tuloy natin dito po sa 17, para maunawaan po natin yung ating pinag-aaralan. Sabi dito, narito, aking ipapayapa at nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ang wika, ikaw sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa. Yan ang binanggit pag-ibig mo sa aking kaluluwa. Ang tinutukoy po dito ni Haring Hezekias po tinutukoy niya yung sarili niya. Mismo siya yung kaluluwa, siya mismo yun Sabi dito sa 17, narito sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap, ngunit ikaw sa pag-ibig mo sa akin, siya yun sa aking kaluluwa, siya po yun na yung kaluluwang buhay na iyong iniligtas sa hukay, sa kabulukan. Biri mo yung kaluluwa mabubulo. Yung pag-ibig daw niya ang wika sa kaluluwa, iniligtas saan? Sa hukay ng ng kabulukan. Di mo ba? Biro mo, iniligtas yung kanyang kaluluwa sa hukay ng kabulukan, sa Sheol. Yung hukay na tinutukoy po dyan, yan po yung Sheol. Okay? So, mapupunta yung kaluluwa doon sa Sheol.
sa hukay ng kabulukan. Mabubulok po yan kasi siya mismo yun Siya yung, yung tinatawag na kaluluwa. Buo po yun. Yung damdamin, isip sa katawan niya, mauuwi po. Yun yung tawag sa kanyang kaluluwa. So, mauuwi siya doon sa Sheol sa hukay ng kabulukan. Sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Sapagkat hindi ko maaring purihin, hindi ka maaring purihin ng Sheol. Yan po yung hukay, yung Sheol. Hindi ka maaring purihin doon ng kaluluwa o mismo siya. Per se, yung human being, kasi yung tawag yun sa kaluluwa human being, light, then yung emotion. Yun yung kabuang ikaw. So hindi ka maaring purihin ng wika sa Sheol. Kasi patay ka na Doon ka na sa yung kaluluwa mo nandoon na sa hukay ng kabulukan. Okay? Sabi dito, hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan. Sheol po 'yon, yung kamatayan. Kaya Sheol, tinutukoy po yan na dako ng kamatayan. Kaya nga lihim ng kamatayan o ng na lugar ng kamatayan, dako ng mga patay. Okay? Sabi dito, silang nagsibababa sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katotohanan. So lahat bababa sa hukay. Even po itong matuwid na ito, yung po sa Sheol, na ang wika pupunta yung kanyang kaluluwa doon sa Sheol ng kabulukan. Siya mismo, mabubulok siya. Kasama po yung ikaw mismo sa sarili mo. So doon sa Sheol, wala nang kata, wala nang isip. Mabubulok ka talaga doon. So yun po yung tinutukoy doon na kaluluwa, pupunta po yan sa Sheol, sa hukay. Even si Job, maraming talata na siya'y lulusong sa hukay. Even si Jacob, lulusong siya sa Sheol na mayroong pagtangis. Kasi yung anak niyang si Joseph, namatay. Akala niya namatay. So sabi niya, lulusong sa angwika doon sa Sheol na mayroong pagtangis. Yung po yun, siya mismo, siya yung kaluluwa mismo, yung kaluluwang buhay. Mapupunta po lahat yan doon sa Sheol ng kabulukan. Hindi po yung Sheol hadis ng pagdurusa, na para bagang ginawa yung literal. Kabulukan, ibig sabihin po doon, kasi yung apoy po, tinutukoy po yan sa kanyang uod. Tinutukoy po yan ng Brother Rowell na kabulukan or pagkasira o pagkawasak. Symbolic po kasi yan yung sinasabi ni Kristo. Symbolic po yan, yung uod. Yan po yung sinisimbolo ng kabulukan. Pagkapahamak, pagkatusta o pagkapahiya, pagkawala. Even yung apoy, yung pagkatupok, pagkawala, yan po yung tinutukoy na simboliko na tinatawag po doon sa ni Kristo. So dito maliwanag, nalulusong ang tao sa Sheol, doon sa Hades. Yan po yung dako ng kabulukan at napakaraming talata po niyan na nagpapatibay po sa aral po ito ng Panginoon. So yon mga kapatid. Okay. So shout out Waltz Oberio. So sa lahat po ng mga nakinig, pagpalain kayo ng Panginoon at mga sumubaybay sa ating pong pag-aaral po ito. Again, next time po, part 6 po tayo, pag-uusapan naman po natin, at siguro yung mga talata dito, hindi ko po nabasa yung iba, na napapatunay na sila yung pupunta sa hukay o yung kanilang kaluluwa doon sa Sheol. Okay, marami po yan, pero nagbigay na po kasi nyo ng ibang mga talata. So dito naman po tayo sa susunod, part 6 po tayo. Doon po tayo sa part 6 na tinatawag po natin na Gehenna, impyerno na tinatawag po kasi yung Hades tapos na tayo So Gehenna naman po tayo. Ano yung tinutukoy na Gehenna ng Biblia o ng salita ng Panginoon? Yan ba yung pagdurusa na walang hanggan? Apoy na walang hanggan? Yan ba yung literal or symbolical lang po o simbolong pagsasalita o mga pangyayari. So, next time, again, God bless po sa lahat. This is Brother Eric Villanueva sa ating pong programa, Bible, Expose the Truth. God bless po. Shalom.